Better pa to sa Aqua di Gio. Sa video na to, i-share ko sa inyo yung isa sa mga una kong pabango. Yung mas mahal kasi dati aficionado at saka prescripto lang ako. Perry Ellis 360 Red for Men. Tama. Perry Ellis 360 Red for Men. Okay. So, 200 ml bottle kaya sobrang laki. Ito yung pinakauna kong bote netong 360 Red. Sobrang mura pa niya before. I-share ko mamaya kung magkano ko siya nabili. So, pasadahan ko yung scent profile, yung note breakdown, wearability, age suitability. Kwento ko na rin sa inyo yung experiences ko dito. For the note breakdown, ang top notes niya ay lime, bergamot, cinnamon, orange, mandarin orange, cloves, nutmeg, middle notes, lavender at coriander, base notes, musk, patchouli, vetiver, sandalwood, red cedar, at oak moss. Ang dami pala na itong notes. Ang tagal ko nang ginagamit, pero hindi ko alam na ganun kadami yung notes niya. Nabili ko to 2019. Nag-start kasi talaga ako mag-collect ng mga perfumes. Designers muna, yung mga pang mainit, yung mga pang bagay sa Pilipinas. So ginawa ko, nag-research din ako. Doon ko nga natutunan na may local community pala, yung mga mahilig sa perfumes. May group sa Facebook, groups. Pero konti pa lang yung members ng bawat grupo. Frag Revolution Philippines, Frag Head Philippines, pabango.ph, kalimutan ko yung iba pa eh. Pero parang yun yung mga unang groups na nasalihan ko. Hindi ko masabing hype siya nun, pero pag nanood ka sa YouTube noong 2019, tapos naghanap ka ng pang mainit, pang weather ng Pilipinas, isa to sa unang lumalabas. Kumbaga nung time na yon, medyo hyped siya dun sa West ng mga reviewers na tiga dun, mga puti. Yung scent profile niya is fresh na may konting sweetness. Initial spray niya very citrusy. May sharpness. Share ko sa inyo yung experience ko noong una kong in-spray to. Tuwang-tuwa kasi ako nung nanood ako ng review. Parang iba kasi, minsan kasi iba mang hype yung mga puti eh. So naalala ko, parang yung pagkakasabi niya, iba doon siguro ng konti doon sa pagkakaintindi ko. In-spray ko sa loob ng kotse. Spray akong ganyan. Tapos siguro yung tolerance ko doon sa mga citruses, hindi pa ganun ka taas. Kumbaga sensitive pa nung pang-amoy ko doon sa kung ano yung naamoy ko before. Putik na hilo ko, tsaka bumahing ako ng bumahing. Akala ko nga dati, hindi ko pa kasi naiintindihan yung note breakdown dati. So, iniisip ko may pepper ba? Kasi, di ba yung pepper kapag nakaka-amoy tayo? Sa pag nagluluto nakakabahing. May iba na ako perfume nung time na yon bukod dito. Pero nung ginamit ko to, tas sa loob ng kotse, medyo madaming sprays din yata eh. Kasi pag bago ka sa mga pabango, or kapag nasanay ka sa mga, yung locals, yung prescripto at saka aficionado, hindi naman kasi ganun kalakas yung performance nila, hindi ganun kalakas. So, overspray ka talaga dun eh. Pero sa mga mas mahal, katulad nga na ito, napadaming spray ko eh, kulob sa loob ng kotse, putik. Ang pangit no experience ko eh. Hindi naman sa hindi ako napanguhan, pero alam mo kasi yun, gets mo yung experience na mas na-appreciate ko sana kung hindi ko dinamihan yung spray. Tapos ang sharp, ang sakit niya dito eh. Nung pag uwi ko ng bahay, mas na-appreciate ko yung amoy niya, lalo na sa damit. Pero hindi ko talaga gusto yung unang amoy na nakuha ko. Alam ko yung Aqua di Gio dahil nadidinig ko. Very popular yon. Bakit ko na-mention yon? Alternative to sa Aqua di Gio. Yung OG yung clear yung bottle, hindi sa Profumo. So, freshy siya, katulad ni Aqua di Gio, pero may twist. Kapag tinignan mo yung note breakdown, may cinnamon siya. Tapos may ibang spices. So, yun din yung impression ko eh. Yung difference ng scent profile nito sa scent profile ng OG ng Aqua di Gio. Ito is fresh, pero may tusok ng konting spices. Parang nag-a-add lang ng konting sweetness. Yung initial spray niya, citruses talaga, na may konting sipa ng spice. Transition papuntang mid, mas nararamdaman mo yung spices, mas nararamdaman mo yung sinasabi ko na may konting sweetness. Pero on the fresher side pa rin siya. Pagdating niya sa dry down,
Medyo grassy na amoy malinis pa rin, eh, pero may pagka-grassy yung dating. So, yung entire scent profile niya, entire scent transition niya, more on clean and fresh. At, um, kung in comparison naman dun sa OG, yung OG kasi para sa akin straightforward na malinis. Tapos, syempre, parang, though hindi ako expert sa Aqua di Joa na OG, wala akong full bottle, pero naamoy ko na. So, yun kasi para sa akin, smoother kumpara dito. Yun, for the scent profile, yun yung masasabi ko dito. Again, nung unang beses kong ginamit, nag-overspray ako sa loob ng kotse, meaning ko loob air condition. Hindi naging maganda experience ko. So, hindi ko na yun inulit. Tinesting ko siya since sabi ng mga western na reviewers, yung mga puti, na bagay siya sa mainit. So, tinry ko sa mainit, sa yung iba yung init natin sa init nila eh. So, gets ko rin yung reality na yung sinasabi nilang mainit, possibly mas malamig yun kaysa sa yung normal na init sa atin. Pero nagamit ko siya sa gitna talaga ng init. 2020, 2020 or 2021 yata, kung di ako 2022. nagkakamali, gamit na gamit ko talaga sa gitna ng init sa EK. Nag-EK kami. Yung wife ko, may mga kasama kami mga pamangkin. Ibang init pagkatanghali doon. So, okay yung amoy niya. Ang nare-recall ko lang, hindi siya gano'n katagal nag-last. So, talon ako dun sa performance. Yung longevity niya, on average, sa akin, lumalagpas ng 6 hours. Siguro 7 hours. Sa clothes, longer. Pero yung projection, hindi din gano'n kalakas. Masasabi ko moderate projection. Maliit na scent bubble lang. For the first hour, baka nga first few minutes, basta sa unang oras, medyo okay yung projection niya. Pero after nun, mas lumiliit, mas lumalapit na sa skin. Sillage, nag-iiwan siya ng okay na sillage. Clean and fresh. Para sa akin, inviting. Pag naamoy mo sa hangin, mas magkalapit yung amoy nila nung OG. Kasi yung kapag inamoy mo ng directly sa skin or nung mas malapit doon sa pinag-sprayan mo. Kapag nasa open area ka katulad nung sa AK, mas okay spray ng madami, mag-overspray. So, kung babalikan ko yung experience ko na ginawa ko sa kotse, siguro hindi ko lang nagustuhan dahil kulob. Tapos, since mas experience na ako ngayon sa mga perfumes, siguro kahit anong perfume, kung sa loob ng kotse at ganun karaming spray, baka similar yung naging reaction ko na nakakahilo. Since ayun nga, natuto na ako, ginamit ko siya, open area, ganyan. So medyo nag-expect lang ako na mas mahaba yung longevity or better projection. Well, siguro in terms of projection tsaka sillage, since gitna ng mainit, nakatulong yun para mas mag-project. Pero umiksi yung longevity. Um, Siyempre, kapag mainit, di ba, nag-evaporate nga yung molecules, ganyan. So, mas nagpo-project nga, pero mas mabilis na mawala yung amoy. Ang bango niya, ang bango from initial spray naman okay siya eh. Pero better yung mid hanggang dry down. Yung dry down niya sobrang bango. Pag naging skin scent siya, ang sarap amuyin. As in, sobrang sarap amuyin. Pero kung naghahanap ka ng something na malakas mag-project, yung long lasting. Kasi ngayon, may mga Middle Eastern perfumes na tayong ginagamit, di ba? Na karamihan sa mga Middle Eastern perfumes, nasasanay na tayo na malakas yung projection or okay yung projection nila na long lasting din sila. So, ito kasi hindi ko ma-classify na long lasting para sa presyo niya. Kung itatapat ko dun sa mga kapresyo ng Middle Eastern perfumes, may better options kung performance yung hinahanap mo. Pero kung naghahanap ka ng good alternative, hindi nga excellent alternative for Aqua di Gio OG, okay to. Hindi ko siya makumpara sa Socraat din kasi si Socraat, may video na dito sa channel, si Latafa Socraat is mas malapit sa amoy ng Profumo. Ito, mas malapit talaga sa amoy ng Aqua di Gio OG. Ang kagandahan nito, para sa akin, better pa yung performance nito kaysa dun sa Aqua di Gio na OG. Kung sinabi ko kanina na 6 or 7 hours to, yung Aqua di Gio, mas maikse.
Though, yung disclaimer ko lang ulit doon, hindi ako expert doon sa pabango na yun. Never ako nagkaroon ng full bottle noon. Na-test ko lang siya. Okay. Kailan mo pwedeng gamitin? Ito yung isa sa mga tipo ng pabango na pwede mong gamiting signature scent. Clean and fresh eh. Bagay sa weather natin ng Pilipinas. Sobrang okay to pang office. Pero huwag kang mag-overspray kasi baka baka mangyari sa'yo yung na-experience ko noong unang beses ko itong ginamit. Tested ko na mako-compliment ka. Medyo close encounter nga lang. Yung siyaj sa yung projection, huwag mo masyadong asahan na malakas. Hindi ko rin mai-suggest na mag-overspray para lumakas yung projection. Kasi kung sa office setting, baka medyo medyo citrus heavy, may konting spices na nag-add ng sweetness. Pero yung citruses niya baka kasi maging sharp eh kapag, or baka sumobrang sharp kapag nagdabi ka ng spray sa loob ng office. Pero kung yung activity mo or kung yung pupuntahan mo is nasa open area, mainit, siguro okay lang. Pwede ka mag-overspray kasi based from personal experience ko, okay siya. Sa office siguro maximum 5 sprays. Tapos mag-respray ka na lang kapag for sure kasi kung yung normal office hour ka, mga 8 to 5 ganyan or 9 to 5. Sa gitna nun, mga bandang lunch or after lunch, medyo mahina na yung maamoy mo. Skin scent na. So, respray ka na lang. Kesa yung mag-overspray ka ng alas 8, baka pagpasok mo, mahilo yung dadaanan mo eh. Sino yung pwede magsuot sa kanya? Anong age? Feeling ko pwede to pang teenager. Ang okay nung amoy niya para sa akin, lalo na sa weather ng Pilipinas. Yung experience ko kasi dito habang pinagpapawisan, baliwas dun sa, para sa akin misconception yung pag sinabing citrus heavy. Pag nagpawis ka, maasim na yung pabango mo, tapos nadagdagan ng pawis, mas magiging maasim. Para sa akin, opposite eh. Hindi yata ganun yun. Sa experience ko, hindi naman ganun. Kapag ganito yung tipo ng gamit mo, tapos pinagpawisan ka sa initan, hindi maasim eh. Lumalabas lang na fresh. Ano ba ibang term doon? Parang bagong ligo, ganun. Yun, pwede ko sabihin parang amoy bagong ligo yung nagiging projection niya sa'yo. Pati yung siyaj, ganun yung amoy. Kaya ako sinasabing bagay sa weather ng Pilipinas. Pwede pang harabas. So, para sa akin, estudyante pwede, pero wag kang mag-overspray. Kasi pag nasa loob ng classroom, madami kang katabi. Kahit aircon pa yun or kahit mainit, parang hindi talaga maganda eh kung madaming sprays. Maximum 5 sprays sa palagay ko. Feeling ko bagay nga din sa mga riders eh. Mga nagmo-move it, naglalala-move, grab. Madalas naman ako sumasakay ng move it saka ng angkas. May mga nasasakyan ako na alam ko na nagpapabango. Kasi mahilig ako makipagkwentuhan sa kanila. So, yun. Kung may nanonood dito na rider o o kahit hindi ka ganun, nagmamotor ka lang, pwede to eh. Kasi yung dinadaanan mo sa kalsada natin, araw, init, usok. Sakto siya panlaban doon. Hindi siya nakapanlagkit. Kumbaga parang hindi niya mape-prevent yung mga ganon, yung mga usok nga, mga pollution na ma-encounter mo, yung mga elements na ma-encounter mo sa kalsada. Pero matutulungan ka niya na magkaroon ka ng amoy na may presko lang, may bagong ligo lang. Tamang cute lang. So, medyo mahaba na. Nakalimutan ko i-mention yung presyo. Yung presyo niya, nung nabili ko, hindi ko maalala exact price, pero hindi siya lalagpas ng 2.5. Either 2.1, 2.2, or 2.3. 2,000 2,100 hanggang 2,300. Sobrang mura, 'di ba? 200 ml bottle. Ngayon kasi, kung di ako nagkakamali, ang 100 ml bottle na ito, nasa 2,000 na eh. So, sobrang sulit na ito. Wala na nga lang laman. Pero naamoy ko pa. So, yun. Ulitin ko, kung naghahanap ka ng alternate, ang bango. Nakakamiss din eh. Kung naghahanap ka ng alternative sa Aqua di Gio, or kung naghahanap ka lang ng freshy na bagay sa Pilipinas, pwede to. Hindi nga lang siya ganun ka-performer. Kung naghahanap ka ng performer na malakas yung projection, malakas yung siyaj, long lasting, hindi ito yun. Pero kung yung scent lang talaga hinahanap mo,
better pa to sa Aqua de Joe. In terms of scent, magkalapit talaga sila. In terms of performance, better to kaysa sa Aqua de Joe. Yun lang. Thank you.